Magandang hapon sa inyo lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay magkasundo at huwag humatol sa kapwa. Ngayon po ibabasahin ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po dito sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas Kabanata 6, talatang 27, talatang 28 hanggang 28 at talatang 36. Ito po ang mensahe. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Idalangin ninyo ang umaapi sa inyo. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong ama. Gawin nyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Pagpatuloy po natin. Kay Apostol San Lucas pa rin, Kabanata 6, talatang 37 hanggang 38. Ito po ang mensahe. Huwag kayong humatol sa inyong kapwa at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa sa iba at hindi kayo paparusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Pagbibigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Gustong takal, siksik, lilig at umaawa pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring takalang gagamitin ng Diyos sa inyo. Patuloy po natin kay Apostol San Lucas Kabanata 17, talatang 3 hanggang 4. Ito po ang mensahe. Kaya mag-ingat kayo kung nagkasala ang mga kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya ay nagsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at makapito rin siyang lumapit sa iyo at magsabi, nagsisisi ako, patawarin mo. Pagpatuloy po natin kay, sa mga taga-Roma, Kabanata 12, talatang 9 hanggang 10, talatang 17 at hanggang 19. Ito po ang mensahe. Maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama, pakaibigin ang mabuti, pag-ibigin kayo na parang tunay na magkakapatid. Pahigtan nyo ang pagpapahalaga ng iba kaysa pagpapahalaga nila sa inyo. Huwag kayong gumanti ng masama sa masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa paningin ng lahat hanggat maaari makasama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Paubayin nyo sa Diyos. Sapagkat nasusulat akin ang paghiganti at ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Pag-ibig natin sa mga taga-Roma, Kabanata 13, talatang 8 hanggang 10. Ito po ang mensahe. Huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man. Liban sa sagutin, tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad ng kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mga ngalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot. At alin pa mang utos tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya ang pag-ibig ay kabuuan ng kautusan. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 4, talatang 3. Ito po ang mensahe. Pag sumagitan ninyo mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng buklod ng kapayapaan. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating banal na Panginoon sa Kristo. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at gayon din po ang ating banal na Santa Maria. Yan. Ngayon naman po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito. Mula po rito sa tema na magkasundo at huwag umatol sa kapwa. Yan. Nais mong ibabati sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay, nais niya na tayo ay magkaroon ng sa pamamagitan ng Espiritu Santo at dito sa iniyag niya sa mabuting balita, tayo ay manampalataya na lubos sa ating Panginoon Diyos at tayo magkaroon ng pagkakasundo-sundo. Tayo ay magkaisa, magkasundo-sundo tayo at magkaroon tayo ng tayo ay magmalasakitan sa isa't isa. Magkaroon tayo, mag-ibigan tayo na parang tunay na magkakapatid. So ganoon ang nais ng banal na Panginoon Diyos
sa ating lahat mula dito sa ating simbahang Kristiyano. So nais niya sa buong mundo sa sangkatauhan. Ang lahat ng mga tao ay mamuhay na parang magkakapatid sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. Magkaisa tayo sa kapayapaan mula sa buklod ng sa gabay ng Espiritu Santo. Yan ang nais niya at pagsasabuhay ng mabuting balita. So nais niya na kung may taong napupo sa iyo, kung may taong umaaway sa iyo, o gumagawa ng masama sa iyo, nais kang gawa ng di mabuti, binubultal ka, o anumang uri ng kasamaan. So ang nais ng banal na Panginoon Diyos ay huwag natin siyang labanan. Huwag natin siyang paghigantihan. Bagkos ay pagsabihan natin siya kung siya ay gumagawa ng masama. Kung magawa ng masama, pagsabihan natin siya, at kung siya humingi ng kapatawaran, patawarin natin siya. Or kahit hindi mo siya humingi ng kapatawaran, ay magpasensya tayo at patawarin natin siya. Gabayan natin siya. Tulungan natin siya na makapagbago. Gabayan natin siya na gawan natin siya ng mabuti na makapagbago at anumang magandang bagay hanggang siya ay makapagbago sa kanyang ginagawa na hindi mabuti. Ano man yung situation na kanyang ginagawa. So yun. Dapat ganyan ang gusto ng ating banal na Panginoon. Huwag tayong sa life ay sukulin natin ang pag-ibig, pagmamalasakit. Wala nga dyan sa pagpapabago doon sa mga tao gumagawa ng masama sa iyo o gumagawa ng masama kang inuman. Kaya kung mayroong mga masamang tao, kung paano natin sila haharapin, wag natin silang parusahan. Bilang tayong mga pangkaraniwan ng mga tao, ay wag tayong yung mga sasama, wag nating lalabanan yun. Gumagawa ng masama sa iyo, gumagawa ng masama sa kapwa-tao mo. Bagkos ay yung pagsasabihan natin kung siya ay pagsabihin natin kung sino man sa kapwa-tao mula sa ating kapwa Kristiyano, lalo na kapamilya mo, pagsabihan natin siya, patawarin natin, pagsabihan natin at gawin natin magbago. So ngayon ay yan ang nais natin ng banal na Panginoon Diyos para yung kapwa-tao natin ay makapagbago, makapamuhay ng makapagsisi at makapagbago muli. At yan ang gabi ng ating Panginoon. So please sa atin na tayo ay binigyan ng pagkakataon na makapagbago at makapagsisi. So ganun din ang gawin natin doon sa mga taong nakagagawa ng hindi mabuti o nakagagawa ng masama. So wag natin silang lalabanan, bagkos we try to change them. So yun. So mahabag tayo, wag natin silang parusahan. Kung ano ba, gumawa ng masama sa kapwa, huwag mong parusahan. Gumawa ng masama sa iyo, huwag mong parusahan. Patawarin natin sila bilang pangkaraniwan tao. Ngayon, ay kung ang ginawa nilang masama, kagaya ng ating mga nakaraang mga pangangaral ay kung nakagawa ng masama, halimbawa ito ay sakop ng legal o ng pamahalaan, so may pamahalaan para sila ay sibilin, para sila ay gawin yung kanilang gampanin. So yun ang humaharap doon sa mga tao, mga pasaway na ang pagkakamali ay labag sa batas. So kung labag sa batas ang ginagawa sa iyo, ginagawa sa kapwa-tao mo, hindi tayo dapat magparusa sa kanila. Either labag sa batas or not yan, hindi tayo dapat magparusa. So yung authority ng government, sila yung sakop nila, yun ang kanilang sila ang gagawa noon para yung mga tao nagkamali, sila binigyan ng authority para magparusa. Kulong, babaguhin sa kulungan. Sabi nga, correctional. Ganun na pagtutuwid. Ganun tayo tinutuwid ng Diyos kapag tayo ganun yung pagkakamali from the authority of the government na ginawa niya para magpakira ng pagpapasunod ng mabuti. Pag-enforce doon. So, ganyan tayo tutuwid. Or, sa ibang bagay, tayo ay may tutuwid ng Panginoon Diyos. Yan. Kaya, kung tayo nagkakamali, ay ganyan yung ganyan huwag tayo magpaparusa. Bagkos, ay pabayaan natin yung government ang siya ang magparusa at sumaway sa kanya enforce. Hindi tayo saway ng enforce sa kanila sa pamamagitan ng anumang uri ng mga mapersang bagay para sila ay tumigil. Paparusahan, magipag-away ka, gagantihan mo hindi. Ipagpasa Diyos natin ang paghihiganti sa pamamahala niya o pagtutuwid niya at doon sa government. Sila yung bahala doon. Para yung mga taong mga gumagawa ng mali, ay yun ang nakasasakop doon. Bagamat, syempre sa proseso ng gobyerno, kailangan reklamo ka. So ngayon, sabi nga ng Panginoon Diyos, kung mapagpapasensya mo, patawarin mo.
pagsabihan mo kung siya ay nakalalabag sa batas sa iyo, sa kapwa, or hindi man labag sa batas. Kung gumagawa siya ng masama, pagsabihan mo, wala sa pamilya mo, sino man tao. Ngayon, kung may mga tao na talaga namang pasaway, yung gobyerno ang bahala sa kanya. So, siya ay idalangin mo sa Diyos na magbago, gabayan, at kung siya man ay labis ng bagawa ng masama sa proteksyon ng gobyerno, ngayon may pamahalaan, pwede mo rin silang ilapit sa pamahalaan para pagbaguhin ng pamahalaan. Yung sabi nga, reklamo. Doon, yun ang maaari mo pwedeng gawin at hindi mo labanan yung mga taong nagkakamali. Kasi kapag nilabanan mo yun, parehas lang kayo makukulong. Baka para ka na rin nagpaparusa kasi naghihiganti ka. So wag mong lalabanan niya kasi mapapasama ka rin. Magkakasala ka rin sa mas maaaring mapatay mo yon kung masingit kang malakas sa kanya o madisgrasya mo. So makukulong ka rin. Kung mapatay mo, homicide yun kapag nakapag-away ka. Ayun, hindi pilitin natin na maiwasan sila kagaya ng gulo ng Panginoon Kristo. Iwasan natin sila kung hindi mo na sila ayaw makipagkasundo sa iba, binugulo ka. Sabi nga, gawin mo ng mabuti. So, ibig sabihin, pagsabihan mo or makipagkasundo ka, gawin mo na sila ay gumawa ng mabuti. Sila huwag gumawa ng masama. So, ngayon, kung hindi mo na kaya silang makausap ng ganyan, iwasan mo, pwedeng ilapit mo sa gobyerno, dumalangin ka sa Diyos, magbaguhin sila, protektahan ka. So, ganun ang pagharap natin sa masasama na gumagawa ng masama. Ang mahalaga, palagi natin silang binubuklan sa pagkakaisa, sa kapayapaan, pagsunod sa batas, pagsunod sa Panginoon Diyos. So, ganun palagi ang ating pakikiharap doon sa mga tao na kagagawa ng hindi mabuti. Either labag sa batas yan or hindi labag sa batas. Magabihan natin sila in following God and following the law. So, ganun na kasimple yun. At maging mabuti silang kung sumunod sila sa mga magulang nila na maging mabuti. Ganun kasimple, nakaharapin natin yan at nais na ba ng Panginoon Diyos na tayo ay magkakaisa at nagkakasundo para tayo makamumuhay ng mabuti. So, diyan pa lamang ay nakaliligtas na tayo sa 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 kasamaan kung tayo ay mangkinig na magkakaroon tayo ng magkakasundo kagaya ng sinasabi ng matatanda. Iwasan mo yung basang ulo. Iwasan mo yung away, di ba? So, ganun ka simple lang yung gabay na nanggaling sa mabuting balita na iwasan mo yung paggawa ng di mabuti mula dyan sa kung may gumawa ng masama, lalabanan mo, paparusahan mo, yan, sa'yo o sa kapatao. Bagkos ay mahabag ka, patawarin mo, huwag mo silang parusahan. So kahabagan mo sila, instead, tulungan mo sila magbago. Tulungan mo sila kung paano sila makapagbabago para sila ay masalba yung kanilang kaluluwa at sila maging mabuti sa lipunan. Ganun dapat natin sila inalam. Ngayon, yung as I am stated, talagang pasaway, so may government naman. Either trabaho nila yun na sila yung magtuwid, sila yung sumaway doon sa mga pasaway na mga ganun na talagang hindi mo na kayang pangaralan ng mabuting balita o hindi nila sa kayang pangaralan ng gobyerno, hindi na sila kaya pangaralan ng sino mang institusyon, mga tao, dahil nga at lumalabag pa sa batas sa government ang bahala sa kanila enforce. Tatuwid sila, patitigilin sila. Ngayon, kung kakaibag na ng gobyerno sila, so yung gobyerno ay paigtingin para sila masaway. Ngayon, kung talaga patuloy, ang Diyos, idalangin natin sa Diyos, mapagbago sila para gumawa ang Diyos ng pamamaraan para mapagbago sila. So yun at sana ay nagabay na naman kayo ng mabuting balita. Napagbuklod na naman kayo ng Panginoong Kristo mula dito sa mabuting balita at kayo ay nagabayan sa pagpapalaga sa inyong buhay at kaligtasang spiritual. Mula sa pang-araw-araw ninyong pamumuhay hanggang sa takdang panahon na itinakda ng Panginoon Diyos na paghukom na gagawin ng Panginoon Kristo. Kaya tayo ay patuloy mabuklod at maisalba niya sa kasamaan, mapangalagaan ng buhay natin mula dito sa mabuting balita at yun din ang kanyang kapangyarihan sa pagpapala sa atin ng Panginoon Diyos. At lagi natin tandaan, nasa sa kamay ng Panginoon Kristo ang ating buhay, ang ating kaligtasan. Kaya tayo manampalataya sa Kanya at pakinggan ng mabuting balitang ito at sa buhay ito. Sana kayo nagabayan sa buhay ito at magkaroon kayo ng kaligtasang spiritual sa pang-araw-araw ng buhay hanggang sa kaligtasang spiritual. Yan. Sana ay patuloy tayo maliwanagan ni Banal na Santa Maria
Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Banal na Espiritu Santo, mula kay Banal na Santa Maria, patuloy siyang isugo, pagliwanagan tayo, gabayan tayo ng kanyang milagro, paghihimala, o iba't ibang paghihimala ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Yan. At kayo ay paliwanagan, mapagpala kayo na iba't ibang mga gabay ng pagprotekta ng buhay, pagpapala, yan, sa gabay ng ating sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. At tayo ay magkaroon ng mabuting pamumuhay. At doon sa Interfaith Unity, maliwanagan kini Banal na Santa Maria, bawat mga reliyon, maging walang reliyon, magkaisa tayo sa Interfaith Unity. Unawain natin yung ating mga reliyon. Magkaiba man tayo ng mga paniniwala, mayroon pa rin tayo ay mag-unawaan, magkaisa tayo na unawain yung ating iba't ibang way, lalo na yung iba't ibang Kristiyano rin, na nasa Christianity na ay nagkakaroon ng iba't ibang way. So, unawain pa rin natin yung ating mga pananampalataya sa Panginoon Diyos at pagkakaisa na tayo ay salba ng sangkatauhan. So, marami pang way tayo na magkaisahan doon sa iba't ibang discrepancies na hindi natin napagkakaunawaan para sa pagkaligtasan at paggabay ng Panginoon Diyos sa atin sa pananampalataya sa Panginoon Diyos. At lalong-lalo na yung paggabay natin sa mga kapamahalaan na kung paano mamahala ng mabuti, matuwid at ng pagpapayaran ng kapayapaan, yan, common good. So yan, yan ay nagiging barrier natin para in common umiral yung kapayapaan at tayo ay nag-uunawaan pa rin. At even though maging bagay yan para rin tayo ay magkaisa in guiding the government in peace. At lalong-lalo yung ating mga pinaniniwalaan na higit na banal ito para sa kapayapaan. Yan. At dilama yan, iba't iba mga karapatan ng tao na diyan tayo sa legalidad ng ating mundo ngayon, diyan tayo nakategorya ng ating karapatan para makapagsa-praktika tayo ng ating mga relihiyon at pagsasabatas ng bawat mga relihiyon. Yan. So yun, at doon naman sa CBCP and Vatican Church, sana patuloy kayong pagliwanagan ni Banal na Santa Maria at patuloy niyong pagbuklurin yung sangkatauhan sa pananampalataya kay Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. Sa ating munting kakayanan, tayo ay patuloy na nagpapasalamat at patuloy na dumadalangin ng gabay ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, ng Espiritu Santo, ng kanyang kapangyarihang kaliwanagan sa pagbabahagi ng mabuting balita sa paglilingkod sa Kanya, sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, at gabayan tayo sa pagpapalaganap nito. At kayo ay ating mapagpatuloy ang pagbubuklod ng Panginoon sa Kristo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. At kayo maliwanagan sa kaligtasan spiritual. Yan. Lalo-lalo na ngayong huling panahon na tayo ay sana'y patuloy gabayan ng Panginoon. Ng milagrong ito ng Banal na Santa Maria na hanggang sa kung sa panahon ito ay dito gawin ng Panginoong sa Kristo ang kanyang pagliligtas o paghuhukom. Yan. At lalong-lalo na sa paggabay sa pamalan, tayo gabayan ng kapangyarihan at kaliwanagan sa ating paggabay ng mabuting balita sa kapamalan ito yung mamahala ng mabuti. Kaya mga pamalaan mula sa Pilipinas, maliwanagan kayo ni Mother Mary, mamahala kayo ng mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang matao, patas na justisya. Sa gayon yung inyong mamamayan makikinabang sa inyong mabuting pamamahala, patas ng justisya at karapatan. Mamumuhay sila ng mapayapa, maunlad, ayon sa karapatan. So, yun. At muli, sana ay patuloy tayong protektahan, pagpalain ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Banal na Espiritu Santo, sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. At ating inihikayat na tayo ay ang lahat na tayo patuloy na magpasalamat sa ating banal na Panginoon Diyos, mula Panginoon sa Kristo, sa pagpapala na pinagkakadoob niya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At papurihan natin ang ating banal na Panginoon Diyos, mula Panginoong Yeso Kristo. Magandang hapon sa inyo lahat, at God bless you.